Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kabanata 71, Foster Parent. Si Yang Luo ay malinaw na nakapansin na hindi naniniwala si Kai Donglei at hindi rin ito masaya. Mukhang hindi talaga siya makikipagtulungan ng tapat sa Huami Biomedical sa hinaharap maliban na lang kung bibigyan siya ng ilang benepisyo. Pag-iisip nito, bahagyang ngumiti si Yang Luo at sinabi, President Kai, sa nakalipas na 2 taon ba ay pakiramdam mo'y mahina at walang lakas? Lagi mo bang tinatapos ng wala pang 3 minuto? Pagkarinig nito, natigilan sandali si Kai Donglei bago siya natauhan. Paano mo nalaman? Siyempre halata, nagkibit balikat si Yang Luo at nagsabi, hindi mo ba narinig kung ano ang tawag sa akin ng bayaw mo kanina? Nag-isip si Kai Donglei at sinabi, tinawag kanyang Divine Dr. Yang, ibig sabihin ba, isa kang doktor? Tama, tumanggo si Yang Luo. Tinitigan siya ni Kai Donglei na may matinding interes at nagtanong, Assistant Yang, kung nakikita mo ang problema ko, kaya mo ba itong gamutin? Siyempre kaya ko. Ngumiti si Yang Luo at sinabi, bibigyan kita ngayon ng Race Eta. Sundin mo lang ang instruction at inumin mo ito sa loob ng kalahating buwan. Gagaling ka. At higit pa doon, mas tatagal ka rin sa usaping iyon. Walang side effects. Gaano katagal ang idedagdag? Pijal ang sobrang pananabik, nagtanong si Kai Donglei habang nagkikistisan ng kamay. Konserbatibong sagot ni Yang Luo. Hindi bababa sa 20 minuto. Ano, 20 minuto? Hindi napigilan ni Kai Donglei ang mapasigaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Yang Luo at nagsabi, Assistant Yang, ay hindi, Divine Dr. Yang. Kapag talagang nagamot mo ako at napahaba ito ng 20 minuto, gagawin kitang foster parent ko. 2 o 3 taon na niyang dinaranas ang problemang ito. Sa panahong iyon, marami na siyang sinubukang doktor pero wala ni isa ang nakapagpagaling sa kanya. Dahil dito, hindi na siya makatingin ng diretsyo sa asawa o sa kanyang kabit. Kaya nang marinig niyang may makakapagpagaling at makakapagpahaba ng 20 minuto, natural lang na sobrang saya niya. Sa huli, ito'y usapin ng dignidad ng isang lalaki. Sa gilid, nakaupo si Su Qingmei na litong-lito, hindi alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Ano yun? 3 minuto, 20 minuto, pero hindi na siya nagtanong pa. Plano niyang itanong na lang kay Yang Luo mamaya. Bahagyang natawa si Yang Luo at marahang binawi ang kamay. President Kai, huwag ka munang masyadong magpa-hype. Gagawin ko na ang race eta mo. Sige, sige, sige. Sunod-sunod na tango ni Kai Donglei habang iniaabot ang papel at ballpen. Kinuha ni Yang Luo ang ballpen, isinulat ang race eta, at iniabot kay Kai Donglei. Pagkakuha ng race eta, para bang nakahawak siya ng kayamanan. Divine Dr. Yang, kapag talagang gumaling ako, lubos akong magpapasalamat sa iyo. Iwinasiwas lang ni Yang Luo ang kamay. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Kung may dapat kang pasalamatan, si President Su yun. Kung hindi siya ang nagdala sa akin dito, hindi ko matutulungan ang problema mo. Siyempre, tango ni Kai Donglei, President Su, kapag gumaling ako, babawasan ko pa ng 10% ang tubo sa mga halamang gamot na ibinibigay ko sa inyong kumpanya. At nangangako ako, hanggat buhay pa ang Huami Biomedical, hinding-hindi tatapusin ng Baolin Medicinal Herbs Company ang ating kontrata. Ha! Namangha si Su Qingmei. President Kai, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre totoo. Mariingpat sa dibdib ni Kai Donglei. Ako si Kai Donglei, may isang salita. Masayang masaya si Su Qingmei. Maraming salamat, President Kai. Hindi niya inakalang hindi lang nila napangalagaan ang kontrata, kundi nakakuha pa siya ng dagdag na benepisyo. Mukhang habang kasama niya si Yang Luo, ayos ang lahat. Walang anuman, walang anuman. Kapag gumaling ako pa ang magpapasalamat sa inyo. Pagkatapos nito, nag-usap pa ng kaunti sina Yang Luo, Su Qingmei, at Kai Donglei bago umalis. Gitling. Sa daan papunta sa paradahan, nagtanong si Su Qingmei, Yang Luo, ano yung ibig sabihin ng 3 minuto at 20 minuto? At ano ba talaga yung race eta na binigay mo kay President Kai? Bakit ganun na lang siya ka-excited? Kinamot ni Yang Luo ang ilong. Qingmei, mas mabuti pang huwag mo nang tanungin.
Nakapamewang si Su Qingmei at galit na sabi, sabihin mo, sige na nga, napangiti ng pilit si Yang Luo at bamulong sa tainga ni Su Qingmei. Sa isang iglap, namula si Su Qingmei hanggang tainga. Qingmei, sabi ko naman sa'yo na ayaw ko nang sabihin. Ikaw ang nagpumilit. Pagkasabi nito, tumakbo si Yang Luo. Bastos, habulin kita, sigaw ni Su Qingmei habang humahabol. Gitling gitling gitling. Pagbalik nila sa kumpanya, pumasok si Su Qingmei sa opisina para magtrabaho, samantalang pumunta naman si Yang Luo sa kabilang opisina. Ito ang opisina ng mga assistant. Dati, si Shuyan lang ang nandoon. Ngayon, dahil assistant na rin si Yang Luo, nagdagdag sila ng mesa at upuan. Pagpasok niya, agad lumapit si Shuyan at nagtanong, Assistant Yang, kumusta ang usapan? Ngumiti si Yang Luo, huwag kang mag-alala, ayos na. Maliban na lang kung magsara ang kumpanya natin, hinding-hindi kakanselahin ng Baolin Medicinal Herbs Company ang ating kontrata. Talaga, tuwang-tuwa si Shuyan. Assistant Yang, sabihin mo nga kung paano mo napapayag si President Kai. Hindi na itinago ni Yang Luo at ikinwento ang nangyari. Siyempre, sinabi lang niya na kaya niyang gamutin ang matagal ng sakit ni Kai Donglei, hindi na niya binanggit kung ano yon. Pagkatapos marinig, napabuntong hininga si Shuyan. Talagang saludo ako sa panlasa ni President Su. Hindi ko alam kung saan kanya nahanap. Bagaman wala kang alam sa negosyo, lahat ng bagay nagagawa mo ng maayos. Tumaas ang kilay ni Yang Luo. Assistant Shu, pinupuri mo ba ako? Siyempre, tumango si Shuyan. Sigurado ka bang hindi mo ako binabanatan? Siyempre hindi. Umiling si Shuyan. Aminado akong minamaliit kita noong una, pero sa mga nangyari nitong nakaraang araw, hanga na ako sa galing mo. Biro lang yun, huwag ka masyadong seryoso. Tumawa si Yang Luo. Assistant Shu, magtrabaho ka na ulit. Huwag mo na akong intindihin. Umupo siya at pumikit para magpahinga, pero sa totoo, nagme-meditate siya. Gitling gitling gitling. Makalipas ang di matukoy na oras. Assistant Yang, Assistant Yang. Dahan-daang iminulat ni Yang Luo ang mata at nakita si Shuyan sa harapan niya. Assistant Shu, ano iyon? Bumukas ang bibig ni Shuyan pero umiling. Wala, kalimutan mo na. Sabihin mo na, napabuntong hininga si Shuyan. Assistant Yang, pwede bang makahiram ako ng 10,000 yuan? Umutang ng pera. Nagulat si Yang Luo. Hindi niya inaasahan na manghihiram ng pera si Shuyan sa kanya. Napatawang pilit si Shuyan at sinabi, Assistant Shu, kung wala kang sapat na pera, ayos lang. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Habang nagsasalita, tumalikod si Shuyan at handa nang umalis. Sandali, agad siyang pinigilan ni Yang Luo, Assistant Shu, hindi ko naman sinabing hindi kita pauutangin. Noong nakaraan, kumuha siya ng card at inilagay doon lahat ng kinita niya mula sa mga consultation fees nitong nakaraang panahon. Kaya naman, ang ipon niya sa bangko ay higit na sa 1 bilyong yuan. 10,000 yuan ay wala pang katumbas na patak para sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Shuyan nang marinig ang sinabi niya, talaga bang handa kang pautangin ako? Tumango si Yang Luo at sinabi, magkatrabaho at magkaibigan tayo. Siyempre handa akong pautangin ka. Pero curious lang ako, bilang assistant ni President Su, siguradong hindi mababa ang buwan ng sweldo mo, di ba? Bakit hindi ka makakuha ng 10,000 yuan? May mapait na ekspresyon si Shuyan habang sumagot, may sarili akong mga problema. Tinanong ni Yang Luo, ano ba talaga ang nangyari? Pwede mo bang ikwento? Ito kasi, pinagdikit ni Shuyan ang kanyang mga labi, pero ayaw niyang magsalita pa. Kung ayaw mong magsabi, hindi na ako magtatanong. Iwinasiwas ni Yang Luo ang kanyang kamay at sinabi, ibigay mo na lang sa akin ang account number mo. Ay, transfer ko na ngayon. Sige, tumango si Shuyan at binigay ang account number niya. Agad na nag-transfer si Yang Luo ng 10,000 yuan kay Shuyan. Pagkatanggap ng pera, mabilis na nagsabi si Shuyan, Assistant Yang, ibabalik ko agad ang pera pagdating ng sweldo ko ngayong buwan. Huwag ka nang magmadali, maliit na halaga lang ito para sa akin. Umiling si Yang Luo at sinabi, Assistant Shu, kung may gusto ka talagang sabihin, sabihin mo lang. Tutulungan kita, magkaibigan tayo, hindi ba? Oo, naluha si Shuyan at tumango. Ngumiti si Yang Luo at sinabi, sige, mauna ka na. Gitling gitling gitling.
Sa gabi, nang halos lahat ng tao sa kumpanya ay nakauwi na, naglakad si Yang Luo papunta sa opisina ng presidente. Pero pagdating niya sa pintuan, bumukas ito at lumabas si Su Qingmei dala ang isang bag. President Su, pauwi ka na? Tanong ni Yang Luo. Na itong mga nakaraang araw, palaging overtime si Su Qingmei, kaya't nagulat siya na maaga itong uuwi ngayon. Masaya si Su Qingmei at sinabi, may tumawag sa akin kanina, isang kaklase ko sa universidad. Gusto niya akong ilibre ng hapunan. Sumama ka sa akin. Sige. Tumango si Yang Luo. Pagdating nila sa parking lot, sumakay sila sa kotse. Tinanong ni Yang Luo, saan ka pala nila ililibre? Sabi ni Su Qingmei, sa Cloud Peak Hotel. May nakahanda na silang private room, pupunta na lang tayo. Cloud Peak Hotel. May pagtatakang ekspresyon si Yang Luo. Hindi ba pag-aari yan ng pamilya ninyo? Bakit doon siya nagpabok? Ang Cloud Peak Hotel ay isa sa pinaka-luxurious na 5-star hotel sa Jiang City. May branch ito sa 4 na distrito, at pinamamahalaan ng ama ni Su Qingmei na si Su Wenbin. Sabi ni Su Qingmei, hindi niya alam na mula ako sa pamilyang Su. Pero kung kaya niyang magpabok doon, mukhang maganda ang naging takbo ng buhay niya nitong mga nakaraang taon. Gitling gitling gitling. Pagdating sa hotel at matapos ay parada ang kotse, pumasok sila sa loob. Sinalubong agad sila ng lobby manager na si Liu Hangtao, kasama ang ilang attendants. Miss, bakit kayo narito? Hindi siya nagpakita ng anumang kawalang galang kay Su Qingmei, dahil pag-aari ng pamilya nito ang buong hotel. Sabi ni Su Qingmei, may kaibigan akong nag-imbita sa akin. Huwag muna kaming alalahanin, magtrabaho ka na lang. Gusto ni Liu Hangtao na samahan sila, pero tumanggi si Su Qingmei at nagbilin pa, by the way, ako ang magbabayad ng lahat ng gastos sa private room ngayong gabi. Pagkatapos, pumunta sila sa Raindrop Pavilion. Gitling gitling gitling. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang isang lalaki at isang babae na magkausap. Ang babae ay naka-branded clothes, may heavy makeup, at payat ang pangangatawan. Hindi siya kasing ganda ni Su Qingmei, pero maganda pa rin. Ang lalaki naman ay naka-Versace casual, may maikling buhok, silver-rimmed glasses, at maputi ang kutis. Mukhang kagalang-galang pero ang mata niya ay pasimpleng lumilingon sa leeg at binti ni Su Qingmei. Medyo napakunot ang noo ni Yang Luo, mukhang hindi maganda ang intensyon ng taong ito. Gitling gitling gitling. Qingmei. Masayang lumapit ang babae at niyakap ng mahigpit si Su Qingmei. Matagal na tayong hindi nagkita. Miss na miss kita. Ngumiti si Su Qingmei at sinabing, Meng Jia, mas gumaganda ka. Umiling si Meng Jia, ikaw ang mas gumaganda. Nahihiya akong tumabi sayo. Gitling gitling gitling. Ah, Meng Jia, siya ba? Ang kaklase mo. Lumapit ang lalaki. Kahit nagtatago siya, pasimpleng sinusulyapan niya si Su Qingmei. Tumango si Meng Jia, Haoyang, ipakikilala ko sayo. Siya ang number 1 campus belle noong college, si Su Qingmei. Magkasama kami sa dorm noon. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Haoyang kay Su Qingmei. Qingmei, ito ang boyfriend ko, si Li Haoyang. Hello, Miss Su. Sabi ni Meng Jia, napakaganda mo raw, parang diwata. At ngayon na nakita kita, totoo pala. Ngumiti si Li Haoyang at iniabot ang kamay, pasimpleng ipinapakita ang kanyang Rolex. Nice to meet you, sagot ni Su Qingmei at nakipagkamay. Bagamat hindi siya komportable sa tingin ni Haoyang, boyfriend ito ng kaklase niya kaya hindi na siya nagsabi ng masama. Gitling gitling gitling. Hoy, huwag na tayong tumayo lang. Umupo na tayo at magkwentuhan. Ngumiti si Meng Jia, pagkatapos ay tumingin kay Yang Luo. Hoy, waiter, ilabas mo na ang mga pagkain. Nang hindi gumalaw si Yang Luo, napakunot ang noo ni Meng Jia. Hindi mo ba narinig? Sabi ko ilabas mo na ang pagkain. Agad nagsalita si Su Qingmei, Meng Jia, nagkakamali ka. Hindi siya waiter dito, siya si Yang Luo, ang aking nobyo. Ha, nobyo, nabigla si Meng Jia at napahiya, pasensya na, Mr. Yang, akala ko kasi waiter ka. Medyo nanlaki ang mata ni Li Haoyang, hindi niya inaasahan na may fiancé pala si Su Qingmei. Ayos lang, sagot ni Yang Luo. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Su Qingmei, Yang Luo, ito ang kaklase ko, si Zhao Mengjia. Nice to meet you, tugon ni Yang Luo.
Pagkaupo nila, sinipat ni Zhao Mengjia si Yang Luo mula ulo hanggang paa. Nakita niyang pangkaraniwan lang ang damit ni Yang Luo, payat, at may simpleng hitsura. Saglit na kumislap ang paghamak sa kanyang mga mata, pero hindi niya ipinakita ito sa mukha. Sa halip, tinanong niya si Su Qingmei. Qingmei, ano ba talaga ang nangyayari? Noong nag-usap tayo noong nakaraang taon, sabi mo hindi ka pa maghahanap ng nobyo agad. Bakit ngayon may fiancé ka na? Hindi na ipinaliwanag ni Su Qingmei, minsan, hindi natutuloy ang plano. Hindi ko inakala na ang number 1 school belle ng Capital University ay may karelasyon na. Kung malalaman ito ng mga lalaking nanligaw sa iyo noon, siguradong madudurog ang puso nila. Biniro ni Zhao Mengjia, tapos tumingin kay Yang Luo at nagtanong. Ginoo Yang, dahil nakahawak ka sa ganyang kagandang babae, siguradong may kakaiba ka, di ba? Maaari ko bang malaman kung ano ang trabaho mo, Ginoo Yang? Tumingin din si Li Haoyang kay Yang Luo. Sagot ni Yang Luo ng walang emosyon, isa akong doktor. Doktor, tiningnan siya ni Zhao Mengjia na may pagtataka. Ginoo Yang, baka naman ikaw ay isang attending doctor sa isang tertiary grade A hospital dito sa Jiang City. Ito ba ay sa People's Hospital, Renhe Hospital, o sa Central Hospital? Umiling si Yang Luo, hindi ako nagtatrabaho sa mga ospital na iyon. Totoo ito, kahit pumayag siya na maging honorary vice director ng Central Hospital, hindi pa siya pumipirma ng kontrata, kaya hindi pa siya opisyal na doktor doon. Tumango si Zhao Mengjia, tama naman. Mahirap talagang makapasok sa tertiary grade A hospital, pero okay na rin kung nasa isang ordinaryong ospital ka. Umiling muli si Yang Luo at idinagdag, hindi rin ako nagtatrabaho sa mga pangkaraniwang ospital. Sa totoo lang, wala akong pinapasukang ospital. Paminsan-minsan lang akong nagpapagamot ng tao. Agad na nawala ang sigla sa mukha ni Zhao Mengjia. Aba, ibig sabihin, isa kang barefoot doctor. Tala ng tagasalin, barefoot doctor tawag sa mga healthcare provider na may simpleng pagsasanay at nagtatrabaho sa mga rural na baryo sa China. Tumango si Yang Luo, siguro pwede mong sabihin na ganun na nga. Nais ko sanang malaman, saang medical university ka nagtapos, Ginoo Yang? Tanong, naman ni Li Haoyang na may ngiti. Umiling si Yang Luo, hindi ako nag-aral sa medical university. Napangiti ng pilit si Li Haoyang, talagang kakaiba ka, Ginoo Yang. Humarap si Zhao Mengjia kay Su Qingmei at nagsalita na parang sermon. Qingmei, matanda na tayo. Sa pagpili ng makakasama sa buhay, hindi lang dapat puso ang basehan. Dapat isaalang-alang mo rin ang kinabukasan mo. Tingnan mo si Haoyang. Kahit hindi sobrang sikat, nagtapos siya sa isang kilalang universidad sa ibang bansa, Harvard University. Nag-aral siya ng clinical medicine at mayroon ng doctorate. Sa mga nakaraang taon, naglathala siya ng ilang research paper sa International Medical Forum at nakatanggap ng mataas na pagkilala mula sa medical world. Ngayon, inimbitahan na siya ng Jiang City Central Hospital para maging attending doctor na may taunang sahod na 2 milyong yuan. Umubo si Li Haoyang, Mengjia, hindi pa ito tuluyang napagkasundoan. Kailangan pa naming mag-usap ng Central Hospital. Kumaway si Zhao Mengjia, Haoyang, huwag ka nang magpakumbaba. Sa credentials mo, siguradong sigurado yan. Ngumiti lang si Li Haoyang at tumingin kina Su Qingmei at Yang Luo. Akala niya ay mamamangha at magugulat ang dalawa sa narinig. Pero pareho lang silang walang reaksyon. Nainis siya at iniisip na nagpapanggap lang ang dalawa na hindi apektado. Ngumiti si Zhao Mengjia kay Su Qingmei, Qingmei, ano sa tingin mo kay Haoyang? Tumango si Su Qingmei, tunay ngang napakagaling ni Ginoo Li. Tama, kaya nga sinasabi ko, dapat mag-ingat ka sa pagpili ng makakasama. Sa ganda at talino mo, kahit hindi kasing outstanding ni Haoyang, dapat katulad man lang niya ang piliin mo, hindi ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Su Qingmei. Alam niyang mula kanina ay binababa ni Zhao Mengjia si Yang Luo. Akala niya ay maaapektuhan si Yang Luo, pero nanatiling kalmado ito na parang walang pakialam. Kaya't sagot niya, para sa akin, maayos si Yang Luo. Alin ang maayos sa kanya? Tumaas ang boses ni Zhao Mengjia. Isa siyang barefoot doctor, walang pinag-aralan, hitsura, pera, o kapangyarihan. Paano siya babagay sa'yo? Mahinang sagot ni Su Qingmei, Mengjia, pwede mong ipagmalaki ang nobyo mo,
pero huwag mong hamakin ang fiancé ko. Napabuntong hininga si Zhao Mengjie. Xingmei, huwag kang magalit. Sinasabi ko lang ito para sa kabutihan mo. Ayokong maghirap ka sa hinaharap dahil sa kanya. Sagot ni Su Xingmei, hindi mo na kailangang intindihin yan. Tawagin mo na lang ang attendant para magsimula tayo. Napansin niyang nagiba na si Zhao Mengjie, masyado na itong mapagmataas. Kaya gusto na lang niyang kumain at umalis agad. Okay, tatawagan ko na. Aabutin na sana ni Zhao Mengjie ang call button nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Liu Hangtao na nakangiti, ako ang lobby manager. Nais ko kayong imbitahin na kumain sa River Gazang Pavilion private room. Ano, sa River Gazang Pavilion? Nagulat si Zhao Mengjie, hindi ba't isa ito sa mga top private rooms ng hotel? Hindi naman kami nag-book nito. Ngumiti si Liu Hangtao, dahil kayo ang pinakamahalagang bisita namin, natural lang na doon namin kayo ilagay. Kailangan ba naming magbayad para sa private room? Tanong ni Zhao Mengjie na medyo natameme. Hindi na kailangan, sagot ni Liu Hangtao. Ginawa niya ito para magpasikat kay Su Xingmei. Aba, grabe, bulalas ni Zhao Mengjie. Ang sabi, kailangan ay book in advance ang top private rooms ng Cloud Peak Hotel, at nagkakahalaga ng 200,000 yuan ang reservation. Hindi ko akalaing makakakain tayo doon ngayon. Ang saya, sabi ni Liu Hangtao, kung walang tatutol, dadalhin ko na kayo roon ngayon. Okay. Mabilis na lumabas si Zhao Mengjie sa tuwa. Sumunod si Li Haoyang. Tahimik lang na tumingin si Su Xingmei kay Liu Hangtao, saka lumabas kasama si Yang Luo. Natuwa si Liu Hangtao na hindi siya pinagalitan ni Su Xingmei, ibig sabihin, aprobado ang ginawa niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa River Gazang Pavilion private room. Pagbukas ng pinto, parehong napatulala sina Zhao Mengjie at Li Haoyang. Ang buong pribadong silid ay may lawak na ilang daang metro kwadrado. Magarbo at marangya ang dekorasyon, at hindi bababa sa 10 beses na mas mataas ang antas kumpara sa Raindrop Pavilion. Diyos ko, hindi ko akalaing makakakain ako sa ganitong karangyang silid balang araw. Hindi napigilan ni Zhao Mengjie na humanga. Tiningnan niya ang paligid ng pribadong silid at kinuha pa ang kanyang telepono para kumuha ng mga litrato at i-post sa kanyang moments. Bagaman hindi halata ang ekspresyon ni Li Haoyang, hindi na itago ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tumingin siya kina Yang Luo at Su Xingmei, para makita ang reaksyon ng mga ito. Pero nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Yang Luo at Su Xingmei, at hindi gaanong nagpakita ng sorpresa. Napangisi si Li Haoyang sa kanyang isipan. Magaling din magpanggap ang dalawang to. Mga kaibigan, pwede na ba nating ihain ang mga pagkain? Tanong ni Liu Hangtao sa sandaling iyon. Sige. Bilasan na, sagot ni Zhao Mengjie habang tumatango ng sunod-sunod. Tumingin si Liu Hangtao kay Su Xingmei bago umalis ng nagmamadali. Pagkaalis ni Liu Hangtao, ang weird, ani Zhao Mengjie. Bakit kaya inimbita tayo ng lobby manager ng Cloud Peak Hotel para kumain sa River Gazang Pavilion na pribadong silid? At siya mismo, si Manager Liu, ang naglingkod sa atin. Habang nagsasalita, bigla siyang may naisip at tumingin kay Li Haoyang. Haoyang, baka naman may inihanda kang sorpresa para sa amin. Sigurado ako yun, di ba? Kilala mo si Manager Liu, tama. Bagamat wala talagang ideya si Li Haoyang sa nangyayari, syempre hindi niya yun itatanggi sa ganitong pagkakataon. Ngumiti siya at tumango, oo, sorpresa ito na inihanda ko. Dahil gusto mong imbitahan ang mga kaklase mo, natural na susuportahan kita, kaya kinausap ko si Manager Liu. Ang bait mo talaga, mahal. Sweet na yamakap si Zhao Mengjie sa braso ni Li Haoyang. Noong kolehiyo, si Su Xingmei ang pinakamagandang babae sa paaralan at nililigawan ng maraming lalaki. Kahit malapit silang magkaibigan, lihim siyang naiinggit at nagseselos. Ngayon, nakatagpo siya ng isang elite na galing abroad, samantalang si Su Xingmei ay nakipag-fiancé sa isang walang kwenta. Para sa kanya, mas mataas na ang antas niya ngayon kaysa kay Su Xingmei. Ikinapagmamalaki niya ito. Nang makita niya sina Zhao Mengjie at Li Haoyang na sweet sa isa't isa, napatawa si Yang Luo. Nang marinig iyon, agad na nena si Zhao Mengjie at sumimangot, anong pinagtatawanan mo?
Hindi siya pinansin ni Yang Luo at tumingin kay Li Haoyang. Ginoong Li, kilala mo ba talaga si Manager Liu? Ito ba talaga ang sorpresa na inihanda mo? Siyempre, agad namang nena si Zhao Mengjia. Ano ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ang boyfriend ko? Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo ba papayagan tayo ni Manager Liu na kumain dito sa River Gazang Pavilion? Sige na, Mengjia, tama na yan, singit ni Li Haoyang para pakalmayan siya. Wala namang saysay na makipag-usap sa isang maliit na tao. Tama, sang-ayon ni Zhao Mengjia at nilingon si Yang Luo ng may pangmamaliit. Ginoong Yang, baka ito na lang ang nag-iisang pagkakataon mo sa buhay na makakain sa ganitong kataas na antas ng hotel at marangyang pribadong silid. Sulitin mo na, tangu-tangu lang si Yang Luo. Oo. Salamat, Ginoong Li. Pagkaupo, sina Zhao Mengjia at Li Haoyang ay hinayla si Su Qingmei para magkwentuhan. Si Yang Luo naman ay tuluyang hindi pinansin. Masaya na rin si Yang Luo, na hindi siya iniistorbo. Tutal, kasama lang naman niya si Su Qingmei sa pagkain. Pero biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niyang si Tang Dexon ang tumatawag, kaya sinagot niya ito. Divine Dr. Yang, may oras ka ba ngayon? Dadalhin ko na sa iyo ang kontrata. Sabi ni Tang Dexon. Gusto lang ni Tang Dexon na agad pirmahan ni Yang Luo ang kontrata para hindi na magbago ang isip nito. Sagot ni Yang Luo, sige, pumunta ka na lang dito sa River Gazang Pavilion sa Cloud Peak Hotel. Sige, pupunta na ako. Mabilis na sagot ni Tang Dexon bago ibinaba ang tawag. Yang Luo, sino yun? Tanong ni Su Qingmei. Oh, si Director Tang, simpleng sagot niya. Director Tang, parang bigatin Mr. Yang, alin na Director Tang ang tinutukoy mo? Tanong ni Zhao Mengjia na may halong panunukso. Yung director ng Jiang City Central Hospital, si Tang Dexon, kalmadong sagot ni Yang Luo. Bakit ka naman hinahanap ni Director Tang? Yuzisa ni Su Qingmei. Gusto niya akong imbitahan bilang honorary vice director ng Central Hospital. Dadalhin na raw niya ngayon ang kontrata, paliwanag ni Yang Luo. Paf! Napatawa si Zhao Mengjia. Mr. Yang, kung wala kang kakayahan, huwag ka na lang magsinungaling, pwede ba? Sino ba si Director Tang? Bakit ka naman niya tatawagan para gawing Vice Director? Barefoot doctor ka lang. Paano ka magiging kwalipikado? Pati si Li Haoyang ay nangungutya, kahit ako, hindi ko pa siya nakikita ng personal, sa larawan lang. Huwag mong sabihing may pinaarte ka lang para magpanggap. Nagkibit balikat si Yang Luo, maniwala ka man o hindi, wala akong magagawa. Sa panahon ngayon, kahit totoo ang sabihin mo, wala nang naniniwala. Lalo pang nena si Zhao Mengjia at tuluyan na siyang binaliwala. Maya-maya, pumasok ang mga waiter dala ang mga masasarap na putahe. Nang makita ang mga ito, napanganga sina Zhao Mengjia at Li Haoyang. Ang mas nakakagulat, hindi naman nila inorder ang mga pagkain ito. Bakit iba ang mga putahe kaysa sa in-order namin? Tanong ni Zhao Mengjia. Ngumiti ang waitress, Madam, mga signature dishes po ito ng hotel. Sabi ni Manager Liu, libre niya pong ihahain sa inyo. Talaga, lumiwanag ang mga mata ni Zhao Mengjia. Pakisabi salamat kay Manager Liu. Sa oras na iyon, pumasok si Liu Hangtao dala ang isang bote ng pulang alak at sigarilyo. Itong bote ng 2078 Romance Conti ay isa sa pinakapinapahalagahan naming alak sa hotel. At itong True Dragon brand na sigarilyo ay para lang sa VIP guests. Paki-enjoy po. Pagkabigay, umalis siya. Napalunok si Zhao Mengjia. Mahal ba to? Huminga ng malalim si Li Haoyang, hindi lang mahal, sobrang mahal. Yung Romance Conti mula 1978, mahigit 200,000 yuan ang halaga. At kahit may pera ka, mahirap pa ring makabili. At yung True Dragon na sigarilyo, ilang libong yuan ang isa. Ang mahal pala, halos hindi makapaniwala si Zhao Mengjia. Tumingin siya kay Li Haoyang na tuwang-tuwa. Mahal, siguradong close kayo ni Manager Liu, no? Kaya binigyan tayo ng mga espesyal na inumin at sigarilyo ng hotel. Napabuntong hininga si Li Haoyang, sobrang bait ni Old Liu. May utang na naman ako sa kanya. Ayos lang yan, sagot ni Zhao Mengjia. Pagpasok mo sa Central Hospital, mababayaran mo rin ang utang na pabor na yan. Tama ka, sagot ni Li Haoyang. Okay, tama na ang usapan. Kumain na tayo.
Si Li Haoyang ang umaktong punong abala at iniangat ang kamay para anyayahan ang lahat na kumain. Natural na hindi na nagpakipot si Yang Luo. Gabi na at gutom na rin siya. Nang makita ni na Zhao Mengjia at Li Haoyang si Yang Luo na kumakain at umiinom, lalo pang lumalim ang kanilang paghamak sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagkain, inilabas ni Li Haoyang ang sigarilyong True Dragon brand at nagsindi. Wala siyang balak bigyan si Yang Luo kahit isa. Plano niyang kunin lahat ng magagandang sigarilyo at walang iiwan para kay Yang Luo. Talk, talk, talk. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ni Li Haoyang. Binuksan ang pinto at pumasok si Tang Dexon na pawis at hingal na hingal, may dalang kontrata. Pasigaw at mayabang na sinabi ni Zhao Mengjia, "Hoy, sino ka? Baka naligaw ka. Tandaan mo, ito ay pribadong silid ng River Gazang Pavilion. Hindi basta-basta nakakapasok ang kahit sino." Pinunasan ni Tang Dexon ang pawis sa noo at nagsabing may pagtataka, "Naliligaw ba ako?" "Parang hindi naman. Direktor Tang, nandito ka pala." Ngumiti si Yang Luo kay Tang Dexon. "Divine Dr. Yang, medyo malayo ang ospital mula rito. Pasensya na sa pagka-late ko." Lumapit si Tang Dexon na nakangiti at iniabot kay Yang Luo ang kontrata at panulat. "Divine Dr. Yang, ito na ang kontrata sa pagtanggap sa iyo. Pirmahan mo na lang." "Ginoong Yang, ito ba yung artista na kinuha mo? Ang galing niyang umarte, sayang kung hindi siya makakuha ng Oscar." Nang uuyam na sabi ni Zhao Mengjia, "Divine Dr. Yang, sila po ba ito?" Kumunat ang noo ni Tang Dexon at nagtanong. Kung hindi lang dahil kasama ng babae si Yang Luo, baka nasermonan na niya ito. Kamagsaklays ni Ching Mei. Sagot ni Yang Luo, saka kinuha ang panulat at pinirmahan ang kontrata. Nakangiting sabi ni Zhao Mengjia, "Talagang adik kayo sa pag-arte ano?" "Tahimik ka," biglang sigaw ni Li Haoyang kay Zhao Mengjia. Nang pumasok si Tang Dexon kanina, parang pamilyar na mukha ito sa kanya, kaya tinignan niya sa opisyal na website ng Central Hospital. Doon niya nalaman na ang nasa harap niya ay mismong direktor ng Central Hospital, si Tang Dexon. Napaawang ang bibig ni Zhao Mengjia sa gulat. "Totoo pala." Tumango si Tang Dexon at sabi, "Ang HR department ang humahawak niyan. Hindi ako masyado sangkot sa ganoong bagay." Habang nagsasalita, tumingin siya kay Yang Luo at sinabi, "Divine Dr. Yang, kaibigan mo ba siya? Kung kaibigan mo, hindi na kailangang mag-interview. Sabihin ko na sa HR na diretsyo na siyang pumasok sa ospital." Umiling si Yang Luo at sinabi, "Hindi kami magkakilala ng mabuti. Gawin na lang ang dapat gawin." Kung ganoon, tumango si Tang Dexon at iniabot ang kamay kay Yang Luo. "Divine Dr. Yang, mula ngayon, Honorary Vice Director ka na ng aming Central Hospital. Ang taunang sweldo mo ay 10 milyong yuan. Umaasa akong matutulungan mo ako sa hinaharap." "Huwag po, hindi ako karapat-dapat na magturo sa inyo." Nakipagkamay din si Yang Luo. "Ginoong Yang, hindi ko na kayo istorbohin sa pagkain." Ngumiti si Tang Dexon at tumango kay Su Qingmei bago umalis ng pribadong silid. Pagkaalis niya, natahimik ang buong lugar. Parehong nakatulala sina Zhao Mengjia at Li Haoyang kay Yang Luo, puno ng hindi makapaniwalang tingin. Kahit ayaw nilang maniwala, malinaw ang katotohanan, kilala pala ng taong ito ang direktor ng Central Hospital. At higit pa doon, personal na nagdala ng kontrata si Direktor Tang para gawing Vice Director si Yang Luo na may 10 milyong yuan na sahod kada taon. Hindi ka panipaniwala, para silang nasample sa mukha. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, huminga ng malalim si Zhao Mengjia at sinabi ng may inis kay Su Qingmei, "Qingmei, hindi ba masyadong walang puso ang fiancé mo? Isang salita lang niya at makakapasok na si Haoyang sa Central Hospital. Pero bakit hindi niya tinulungan? Sinabi pa niyang hindi niya kakilala si Haoyang. Paano niya nagawa iyon?" Walang emosyon na sagot ni Su Qingmei, "Mengjia, kanina lang ay minamaliit at nilalay ninyo si Yang Luo. Ngayon gusto niyo siyang magbigay ng pabor. Sa tingin mo ba posible iyon?" Biglang nagalit si Zhao Mengjia, "Qingmei, magkaklase tayo noon. Hindi siya tumulong sa maliit na bagay na ito. Wala siyang respeto sa iyo." Sabi ni Su Qingmei, "Sa palagay ko tama lang ang ginawa ni Yang Luo. Talaga, nakalimutan mo na ba ang pinagsamahan natin?" Halos sumabog sa galit si Zhao Mengjia. "Kapag umasenso kami sa hinaharap,
huwag kang hihingi ng tulong sa amin. Umismid si Li Haoyang at sabi, Meng Jia, hayaan mo na. Kahit wala siya, makakapasok pa rin ako sa Central Hospital. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Sagot ni Zhao Mengjia, sabay sulyap kay Yang Luo. Vice Director lang naman iyan. Anong pinagmamalaki niya? Kapag nakapasok na si Haoyang, marami rin siyang makikilalang bigatin. Pero bago pa niya matapos ang salita, bumukas ulit ang pinto ng silid. Pumasok si Liu Hangtao kasama ang dalawang lalaking nasa gitnang edad. Nakilala ni Yang Luo ang isa, si Ren Pingwei. Ang isa pa ay nakasuot ng puting polo, may maikling buhok, at bahagyang kulay abo ang gilid ng ulo, tanda ng paglipas ng panahon. Ginoong Ren, bakit kayo narito? Tanong ni Yang Luo na may pagtataka. Divine Dr. Yang, sabi ni Manager Liu na nandito ka, kaya naisip kong silipin ka. Sagot ni Ren Pingwei, saka pabirong sinabi, kung alam ko lang, sana ay nakisalo na ako. Asterisk, sino ka? Bakit ka may kikisalo? Anong karapatan mong kumain dito? Ito ang pinakamahal na pribadong silid ng Cloud Peak Hotel, ang River Gazang Pavilion. Oo nga, lumabas ka na. Galit na sigaw ni na Zhao Mengjia at Li Haoyang, dala ng inis. Napatulala si Ren Pinghui sa sinabi nila. Pati sina Yang Luo, Su Qingmei, Liu Hangtao, at ang tahimik na lalaki ay nagulat. Pagkalipas ng ilang segundo, bumasag ng katahimikan si Liu Hangtao na may mabigat na boses, Ginang, ipakikilala ko po sa inyo, ito si Ginoong Ren Pingwei, Direktor ng Jiang City Industry and Commerce Department. At ito naman si Luo Zhongyu, Gobernador ng Jiangnan Province. Sa palagay mo ba, may karapatan silang kumain sa pinakamahal na silid ng aming hotel? Pagkasabi ng mga salitang iyon, nang inig ang mga katawan ni na Zhao Mengjia at Li Haoyang, parang nanghina ang kanilang mga tuhod at muntik ng matambak. Hindi niya inakalang ang dalawang lalaking nasa harap nila ay mga pinakamataas na personalidad sa lungsod ng Jiang. Bakit nga ba maghahanap ng isang tulad ni Yang Luo ang ganitong kataas na tao? Paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang barefoot doctor? Talagang hindi ka panipaniwala. Pareho silang pinagpawisan ng malamig at agad nagsisi sa kanilang mga sinabi. Kung mabaon nila sa galit ang dalawang ito, tiyak na tapos na sila. Tumingin din si Yang Luo nang may pagtataka sa tahimik na lalaking nasa gitna at naisip, hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay may ganoong kalakas na background. Pagkatapos ng pagpapakilala, bahagyang yumuko si Liu Hangtao at sinabi kay Su Qingmei, Eldest Niece, masyadong bastos ang kaklase mo. Ipag-sorry mo na siya agad sa dalawang ito. Manager Liu, ano ang tawag mo sa kanya kanina? Tila tulala si Zhao Mengjia habang tinatanong si Liu Hangtao. Hindi masaya si Liu Hangtao at sinabing, tinawag ko siyang eldest niece. Bakit? Eldest niece? Anong eldest niece? Hindi pa rin makapaniwala si Zhao Mengjia. Hindi mo ba alam? Nakunat noo si Liu Hangtao at sinabing, siya ang panganay na anak ng pamilyang Su, isa sa mga unang klase na pamilya sa lungsod ng Jiang, at ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya Su. Pagkarinig nito, namutla agad ang mukha ni Zhao Mengjia. Napakagat siya ng labi at sinabing, Manager Liu, hindi ba't inimbitahan mo kami sa Wangjiang Pavilion para kumain at binigyan ng mamahaling sigarilyo at alak dahil sa nobyo ko? Sino bang nobyo mo? Nagulat si Liu Hangtao. Ako po ang nobyo niya. Alam ni Li Haoyang na lantad na ang lahat, kaya namula agad ang mukha niya at tila gusto na lang maglaho. Napatawa sa inis si Liu Hangtao at tumingin kay Zhao Mengjia. Sino bang iniisip ng nobyo mo na siya? Hindi ko nga siya kilala. Kung wala si eldest niece at si Ginoong Yang, sa tingin mo ba iimbitahan kita dito at bibigyan ng mamahaling sigarilyo at alak? Namula ang mukha ni Zhao Mengjia at hindi alam kung anong sasabihin. Sa kanya lang napagtanto, lahat pala ng iyon ay hindi sorpresa mula kay Li Haoyang. Ginawa lang pala iyon ni Manager Liu para makakuha ng pabor kay Su Qingmei. Pero ang nakakagulat, noong nasa kolehiyo sila, simple lang si Su Qingmei at hindi halatang galing sa mayamang pamilya. Kaya hindi niya kailanman inisip na anak pala ito ng pamilyang Su. Lubos siyang nahiya. Kumaway si Liu Hangtao at sinabing, tama na yan, mag-sorry na kayo kay Director Ren at Luo Sheng. Napabuntong hininga si Su Qingmei, Mengjia, mag-sorry ka na. Napakalakas ni na Ren Pingwei at Luo Zhongyu. Kahit ang pamilya Su ay hindi maglalakas loob na saktan sila.
Sinabi ni Ren Pinghui kay Yang Luo, Divine Dr. Yang, kung mga kaibigan mo sila, hindi na kailangang mag-sorry. Hindi sila mga kaibigan ko, sagot ni Yang Luo. Kung may nasabi silang mali, dapat lang silang mag-sorry. Kita ni Ren Pinghui na hindi maganda ang relasyon ni Yang Luo sa dalawa, kaya hindi na siya nagdalawang isip. Nanlaki ang mukha niya sa galit, pwede mo akong bastyusan, pero huwag mong babastusin si Brother Luo. President Ren, Governor Luo, patawad po. Mabilis na yumuko si Li Haoyang. Patawad po, mali ako. Sumabay ding yumuko si Zhao Mengjie sa takot. Pwede na kayong umalis. Ayoko na kayong makita. Kumaway si Ren Pinghui na parang naiinip. Parang nabunutin ng tinik sina Zhao Mengjie at Li Haoyang at dali-daling umalis. Hindi na sila pinigilan ni Su Qingmei. Napansin niyang nagbago na si Zhao Mengjie, kaya wala nang dahilan para magpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Pagkaalis ng dalawa, gumaan ang pakiramdam sa loob ng silid. Ginoong Ren, maayos na po ba ang lagay ni Little Meng? Tanong ni Yang Luo. Ngumiti si Ren Pinghui, Divine Dr. Yang, salamat sa iyo. Malaki na ang improvement niya. Si Little yun ang nag-aalaga sa kanya. Mabuti naman, tugon ni Yang Luo. Tumingin si Luo Zhongyu kay Yang Luo at ngumiti, bata pa pero mahusay ka na sa medisina. Hindi masama, hindi masama. Pinagmasdan ni Yang Luo si Luo Zhongyu at bahagyang kumunat noo, Ginoong Luo, maitim ang pagitan ng iyong kilay, mapurol ang mga mata, at napapalibutan ka ng malakas na malas na aura. Natatakot akong malapit na ang panganib sa iyong buhay. Napatigil sa ngiti si Luo Zhongyu. Pati sina Ren Pinghui, Liu Hangtao, at Su Qingmei ay napatulala. Kung hindi lang kilala ang husay ni Yang Luo, iisipin nilang kalokohan lang iyon. Kumunat noo si Luo Zhongyu, malusog ako. Paano mo nasasabing mamamatay ako? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Hindi po ako nagbibiro, seryosong sabi ni Yang Luo. Sa loob ng 3 araw, kalahati ng iyong laman loob, mga kamay at paa, at mga ugat ay kakainin ng malas na aura. Lalabas ang dugo sa ilong at bibig mo, mahihilo ka, sasakit ang dibdib, at manghihina ang katawan. Sa loob ng 1 linggo, tuluyan ng kakainin ng malas na aura ang iyong buong katawan. Kapag dumating ang oras na yun, mamamatay ka talaga. Kalokohan, sinasadya mong palabuan ang mga bagay. Lalong dumilim ang mukha ni Luo Zhongyu, sabi ni Brother Ren isa kang Divine Doctor, kaya pumunta ako rito. Pero sa nakikita ko ngayon, isa ka lang mandiraya. Tumalikod siya at umalis. Ginoong Luo, malakas na sabi ni Yang Luo, tandaan mo ang sinabi ko. Kung lalapit ka sa akin para magpagamot sa loob ng 1 linggo, kaya pa kitang iligtas. Pero kapag lumampas na, kahit isang Diyos pa ang bumaba sa lupa, wala na akong magagawa. Umalis si Luo Zhongyu, kasunod sina Ren Pinghui at Liu Hangtao. Nakunat noo si Su Qingmei, totoo ba yon, Yang Luo? Hindi talaga aabot ng 1 linggo si Governor Luo. Totoo, sagot ni Yang Luo. Pero basta lumapit siya sa akin sa loob ng 1 linggo, maliligtas ko siya. May pag-aalinlangan pa rin si Su Qingmei. Para kasing wala namang sakit si Luo Zhongyu. Sana hindi mangyari yun, buntong hininga niya. Halika na. Okay, sagot ni Yang Luo at sumama sa kanya palabas. Sa harap ng hotel, nakaparada ang isang itim na Audi. Papasakay na si Luo Zhongyu. Mabilis siyang nilapitan ni Ren Pinghui, Brother Luo, talagang magaling si Divine Dr. Yang at mabuting tao. Kung sinabi niya yon, tiyak may dahilan. Bakit hindi mo siya subukang magpatingin? Sumang-ayon din si Liu Hangtao, tama si Director Ren. Pati si Old Master Su ay gumaling sa tulong ni Ginoong Yang. Buo ang tiwala ko sa kakayahan niya. Yung batang yun, pwede niyang lokohin ang mga ordinaryong tao, pero gusto rin niya akong lokohin. Imposible. Malalim ang tinig ni Luo Zhongyu habang nagsasalita. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse at umalis mula sa hotel. Sa sandaling iyon, palabas din ng hotel sina Yang Luo at Su Qingmei. Hindi pa rin ba siya naniniwala sa akin? Tanong ni Yang Luo na may halong pagtataka. Napabuntong hininga si Ren Pinghui at nagsabi, oo, Brother Luo ay hindi naniniwala sa iyo kahit kaunti. Sabi ni Yang Luo, huwag kang mag-alala. Maniniwala siya sa akin pagkalipas ng 3 araw. Divine Dr. Yang, sigurado ka bang may problema talaga sa katawan ni Brother Luo? Tanong ni Ren Pinghui na may alinlangan.
Oo, sagot ni Yang Luo habang tumango. Tumango rin si Ren Pinghui at nagsabi, sige, susubukan ko siyang kumbansihin mamaya. Pagkatapos noon, nag-usap pa ng kaunti sina Yang Luo at Ren Pinghui bago sila umalis ng hotel. Sa daan pauwi, nakaupo si Su Qingmei sa likod ng sasakyan at nakatingin sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Sumulyap sa rearview mirror, tinanong ni Yang Luo, Qingmei, anong iniisip mo? Lumingon si Su Qingmei at nagsabi, Yang Luo, ilang taon lang ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Bakit parang ang laki na ng pinagbago ng isang tao? Bahagyang ngumisi si Yang Luo, tinutukoy mo ba si Zhao Mengjie? Tumango si Su Qingmei, may bakas ng pangungulila sa kanyang mga mata. Noon sa universidad, hindi siya ganyan. Napaka-inosente at mabait niya noon. Hindi siya nanghuhusga sa mga kaklase na galing sa mahihirap na pamilya. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito siya, masyadong materyalistiko, pagkalipas ng ilang taon. Akala ko magiging masaya ang reunion na to, pero hindi pala. Sabi ni Yang Luo ng walang emosyon, nagbabago ang tao. Ang lipunan ay parang isang malaking sisidlan ng pangkulay na binabago ang orihinal na anyo ng lahat. Napabuntong hininga si Su Qingmei, sayang lang. Noon, magkaibigan kaming mabuti. Wala nang dapat ikasayang, sagot ni Yang Luo habang umiling. Si Zhao Mengjie at ikaw ay hindi talaga galing sa parehong mundo. Magkaiba kayo ng social circle at pananaw sa buhay. Hindi na sumagot si Su Qingmei at muling tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng neon, mga sasakyan, at mga taong dumaraan ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng panghihinayang at kalungkutan. Tahimik lang na nagmaneho si Yang Luo. Maya-maya, lumiko si Yang Luo mula sa main road papunta sa isang mas tahimik na kalsada. Pero bago pa makapasok sa isang eskinita, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yang Luo, nakaramdam siya ng panganib. Agad niyang inapakan ang silinyador, ikinabig ang manibela, at mabilis na prom-ino. Swoosh! Dumulas ang sasakyan patagilid, at kumiskis ang gulong sa kalsada na may matinis na tunog. Sa sandaling, iyon, klang, may dumaan na bala sa bubong ng sasakyan, nagdulot ng kislap ng apoy. Hindi agad nakareact si Su Qingmei at natulak pa sulong, tumama ang noo sa upuan sa harap, dahilan para siya'y mahilo. Pagkatapos huminto ang kotse, hinaplos niya ang kanyang noo at nagtanong, Yang Luo, anong nangyari? Ano yung tunog sa bubong kanina? Hindi sumagot si Yang Luo. May malamig na kislap sa kanyang mga mata habang mabilis na bumaba ng kotse at tumawid sa kabilang kalsada para may pulutin. Nang mapansin ni Su Qingmei na may kakaiba, bumaba rin siya ng sasakyan. Pagbalik ni Yang Luo, itinuro niya ang bubong ng kotse, tingnan mo. Pagtingala ni Su Qingmei, napasinghap siya. May mahabang gasgas sa bubong na tila gawa ng matinding talim. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, tila naguguluhan. Itinaas ni Yang Luo ang kanyang palad. Bala, napaatras si Su Qingmei, namutla ang mukha. Tama, tugon ni Yang Luo. At bala to mula sa sniper rifle. Sniper rifle, gulat na tanong ni Su Qingmei. Ibig bang sabihin, may gustong pumatay sa atin? Malamang sa akin siya nakatarget. Tumangala si Yang Luo, tila may hinahanap sa malayo. Qingmei, pumasok ka na ulit sa kotse. I-lock mo lahat ng bintana at pinto. Huwag kang lalabas at hintayin mo ako. Anong gagawin mo? Tanong niya, nabigla. Hahanapin ko siya. At dali-daling tumakbo si Yang Luo papasok sa eskinita, hanggang sa mawala siya sa dilim. Sumunod sa bilin, bumalik sa loob ng sasakyan si Su Qingmei, agad isinara at nilock ang lahat. Sa kabilang banda, si Yang Luo ay biglang tumalon sa bubong ng isang 3 palapag na gusali. Mabilis siyang tumakbo at tumalon muli, ngayon naman sa bubong ng 10 palapag na gusali na 100 metro ang layo. Parang cheetah sa dilim si Yang Luo, napakabilis at tila lumilipad sa bawat talon. Mabuti na lang at gabi, kung hindi, siguradong magugulat ang sinumang makakita. Samantala, sa bubong ng isang gusaling may 20 palapag, mga 800 metro ang layo. Peste, mura ng isang lalaking puti na nakaitim at may matipunong pangangatawan, hawak ang isang sniper rifle. Siya si Andrew, isang international assassin na may codename na Bullet Shell. Ilang araw na ang nakalipas mula nang makita niya sa dark web ang patong sa ulo ni Yang Luo, 30 milyong USD.
Agad siyang natukso at pumunta sa Jiang City para magplano ng pag-atake. Pero hindi niya inasahan na makakaiwas si Yang Luo sa putok niya. Alam niyang pwede na siyang mabulgar, kaya plano niyang umalis agad at maghanap ng panibagong tiyempo. Habang nag-aayos ng kanyang sniper sa loob ng cello case, tang! Isang malakas na tunog mula sa malayong bubong ang umalangaw-ngaw. Paglingon niya, nanlaki ang mata niya sa pagkabigla. May isang payat na figure na nakatayo roon, tila isang sibat na nakatusok sa lupa. Ang liwanag ng buwan ay tila korona sa kanya, para bang isang walang kamatayang bumaba sa mundo. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw niyang nakita ang mukha nito. Si Yang Luo, imposible, bulalas niya. Ilang minuto lang ang nakalipas, nasa kalsada pa siya 800 metro ang layo. Paano siya nakarating dito? At higit sa lahat, paano siya nakaakyat sa gusaling may higit 30 palapag ng ganito kabilis? Natagpuan nakita, malamig na sabi ni Yang Luo. Bagamat hindi malakas ang boses, parang bulong ito ng kamatayan sa pandinig ni Andrew. Bago pa tuluyang mawala ang tinig, tumalon si Yang Luo ng 80 metro papunta sa bubong kung saan naroon si Andrew, at lumapag ng matatag sa harap niya. Halos mabitawan ni Andrew ang panga niya sa gulat sa tanawin sa harap niya. Itong batang ito, tumalon mula sa bubong ng isang gusali na nasa 80 metro ang layo. Higit pa roon, ang diferensya ng taas ng dalawang gusali ay higit sa 30 metro. Nahulog ang batang ito mula sa taas na higit 30 metro ngunit wala man lang galos. Si Andrew, na nakaranas na ng maraming bagay sa mundo ng kriminalidad, ay agad na nakaramdam ng panganib. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya mula sa baywang ang isang Colt at sunod-sunod na nagpaputok kay Yang Luo. Lumipad ang mga bala sa himpapawid at hamyuni patungo kay Yang Luo. Ngunit, sa mismong oras na dumating ang mga bala, pinakilos ni Yang Luo ang true chi sa kanyang katawan at umuga ang buong katawan niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang gintong harang ng true chi ang bumalot kay Yang Luo. Ding, ding, ding. Tumama ang mga bala sa harang at gumawa ng matinis na tunog, na para bang tumama sa bakal. Ano, napabulala si Andrew at handa na sanang magpaputok muli. Ngunit sa mismong oras na siya'y nagpaputok, kumilos si Yang Luo. Sa sumunod na segundo, bang! Isang mapurol na tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw. Og! Para bang tinamaan ng tren si Andrew. Lumipad siya at bumagsak ng higit sa 10 metro ang layo. Nalaglag rin ang baril mula sa kanyang kamay. Samantala, si Yang Luo ay nakatayo na sa dating pwesto ni Andrew at dahan-daw ang binawi ang kanyang paa. Hawak-hawak ang dibdib, tumingin si Andrew kay Yang Luo na puno ng takot at nanginginig na tinanong sa matigas na wikang Chino, "Ikaw, tao ka ba o multo? Ano sa tingin mo?" Ngumisi si Yang Luo ng malamig at naglakad papalapit. "Pumunta ka na sa impyerno." Sumigaw si Andrew, tumihaya at tiniis ang sakit sa dibdib. Hinugot niya ang isang patalim at sumugod kay Yang Luo. Paglapit niya, bigla niyang itinarak ang patalim patungo sa puso ni Yang Luo. Itinaas ni Yang Luo ang kanyang kanang kamay, hinablot sa ere ang pulso ng kalaban at madiing pinisil. Crack! Muling napasigaw si Andrew. Nabali ang kanyang pulso sa isang iglap, na nagdulot ng matinding sakit. Pagkatapos, muling sinipan ni Yang Luo si Andrew at pinailipad ito. Muli siyang tumilapon ng 10 metro. Nabali ang ilan sa kanyang tadyang at halos manigas sa sakit. Hindi alintana ang kirot, inabot niya ang baril na nakahandusay sa lupa. Ngunit bago pa man niya mahawakan, nasa harap na niya si Yang Luo at inapakan ang kanyang palad. ARRGHH! Napasigaw si Andrew sa matinding sakit. Nadurog ang lahat ng buto sa kanyang kamay at damaloy ang dugo ng walang tigil. Tinignan siya ni Yang Luo mula sa itaas at malamig na nagtanong, "Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako?" Namumutla si Andrew at pinagpapawisan ng malamig. Hirap siyang nagsalita, "Hindi ko alam." "Hindi mo alam." Inabot ni Yang Luo ang kanyang leeg at iniangat siya. Dahan-dahang humigpit ang kanyang 5 daliri at malamig na sinabi, "Sasabihin mo ba o papatayin na kita ngayon?" Namula ang mukha ni Andrew at bumilis ang paghinga, "Totoo, hindi ko alam. Tinanggap ko lang ang bounty sa dark web." Sa dark web, puro anonymous ang naglalagay ng bounty. Walang nakakaalam kung sino ang nagutos. Alam ni Yang Luo na hindi nagsisinungaling si Andrew.
Napasimangot siya at nagtanong, ano ang dark web? Sagot ni Andrew, ang dark web ay isang plataporma na ginawa ng dark world. Lahat ng malililim na gawain ay nandun. Sa dark web, walang bagay na hindi mo maiisip at walang bagay na hindi nila kayang gawin. Ang pagpatay kapalit ng pera ay isa lang sa kanilang negosyo. Natahimik si Yang Luo. Hindi niya inakalang may ganoong klaseng plataporma pala. Ano kaya ang lugar na tinatawag na dark world? At sino talaga ang gustong pumatay sa kanya? Ang pamilyang Jiang, ang pamilyang Zhao, ang pamilyang Liu, o ang apat na pangunahing kamara ng komersyo? Nagmakaawa si Andrew, Sir, kung palalayain mo ako, bibigyan kita ng pera. Lubos na siyang nagsisisi. Kung alam lang niya na ganito kakilabot ang taong papatayin, hindi sana niya tinanggap ang misyon. Ang bounty na 30 milyong dolyar ay malayo sa sapat para sa ganitong tao. Umaasa na lang siya na mapapapayag si Yang Luo sa pamamagitan ng pera para mailigtas ang kanyang buhay. Nang manahimik si Yang Luo, nagpatuloy siya, Sir, marami akong pera. Kaya kung ibigay sa iyo ang 50 milyong dolyar. Malamig siyang tinitigan ni Yang Luo at sinabi, hindi lahat ay nabibili ng pera, kabilang ang buhay mo. Pagkasabi nito, bigla niyang pinisil ng madiin ang leeg ni Andrew. Crack! Nabali ang leeg ni Andrew at tumigil siya sa paghinga. Basta na lang siyang inihagis ni Yang Luo sa lupa at pinakilos ang kanyang truchi para maglabas ng gintong apoy, sinusunog ito hanggang maging isang tumpok ng dugo. Walang awa si Yang Luo sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Lalo na sa mga mamamatay tao kapalit ng pera, na may bitbit na napakaraming buhay sa kanilang balikat. Kaya't wala siyang naramdamang pagsisisi sa pagpatay kay Andrew. Tumayo siya sa bubungan at malamig na tumingin sa malayo. Bagaman hindi pa rin niya alam kung sino ang gustong pumatay sa kanya, darating ang araw na magpapakita rin ito. At tungkol sa dark world na binanggit kanina, papasukin din niya ito balang araw para makita kung anong klaseng lugar iyon. Pagkatapos, marahan siyang tumalon papunta sa katapat na gusali at sa isang iglap ay nawala sa dilim ng gabi. Samantala, sa isang kotse sa gilid ng kalsada, 800 metro ang layo. Nasa loob si Su Qingmei, mabilis ang tibok ng puso sa kaba. Hindi niya inakalang makakaranas siya ng sniper attack sa daan pauwi. Karaniwan lang itong nangyayari sa pelikula o teleserye. Ngunit ngayon, nangyari ito sa totoong buhay. Si Yang Luo ay umalis para hanapin ang sniper. Hindi niya alam kung delikado ito para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, tok, 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 may kumatok sa bintana ng kotse. Napatalon siya sa gulat at mabilis na tumingin. Nakita niya si Yang Luo na nakangiti. Huminga siya ng maluwag at binuksan ang pinto. Pumasok si Yang Luo. Yang Luo, nakita mo ba ang sniper? Tanong ni Su Qingmei agad. Napailing si Yang Luo at nagsabing, sayang, nakatakas siya. Ayaw niyang ikwento kay Su Qingmei ang nangyari. Baka mabigla ito kung malaman na pumatay siya. Hindi na siya masyadong nag-usisa at nagtanong, totoo bang may gustong pumatay sa'yo? Sa tingin ko, oo, sagot ni Yang Luo. Sino? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Hindi ko pa alam, sagot niya habang umiling. Pero ayos lang, darating ang araw na makikita ko rin siya. Nang makita niyang hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa mukha ni Su Qingmei, ngumiti si Yang Luo at nagbiro, sige na, huwag ka nang mag-alala. Sa Jiang City, wala pang ipinapanganak na taong kayang pumatay sakin. Tara, umuwi na tayo. Isang gabi, alas 11 na ng gabi. Sa Dragon Bay Manor, maliwanag ang ilaw sa bulwagan. Nakaupo si Jiang Tianlong sa pangunahing upuan, madilim ang ekspresyon sa mukha. May 3 taong nakaupo sa magkabilang gilid niya, 2 lalaki at 1 babae. Mas mahigit, Master Long, bakit mo kami ipinatawag ngayong gabi? Tanong ng isang kalbo sa gilid, isang lalaki na may maikling buhok at may puting hibla sa noo. Siya ang presidente ng Southern Sky Chamber of Commerce, si Xu Yaocheng. Mas mahigit, tama, Master Long, gabi na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Dagdag naman ng isang matabang lalaki na kalbo at may mabagsik na mukha. Ito naman ang presidente ng Northern Rising Chamber of Commerce, si Feng Haidong. Mahinang sinabi ni Jiang Tianlong. Mas mahigit, inimbitahan ko kayo rito ngayong gabi para pag-usapan kung paano natin tatapusin si Yang Luo. Ang batang yun ay tinik sa lalamunan ko. Hanggat hindi siya nawawala, hindi ako mapapalagay.
Kumaway si Feng Haidong. Mas mahigit, ano bang mahirap dyan? Magpadala lang tayo bawat isa ng ilang tauhan. Patay na agad yun. Sumang-ayon si Xu Yaocheng. Mas mahigit, tama. Kahit gaano pa kagaling sa laban ang batang yun, isa lang siya. Dagdag pa ni Xu Yaocheng. Mas mahigit, hindi rin ako naniniwala na Grandmaster Realm Expert siya. Umiling si Jiang Tianlong. Mas mahigit, kung ganun lang kadali patayin ang batang yon, hindi ko na sana kayo inimbitahan dito. Pagkatapos, tumingin siya sa babaeng tahimik lang mula kanina. Pinaikit-sikip niya ang mata at tinanong. Mas mahigit, Sister Zong, ano sa palagay mo? Ang tinutukoy niyang Sister Zong ay si Zong Lingyun, presidente ng Westwind Chamber of Commerce. Lumingon din kina Zong Lingyun sina Xu Yaocheng at Feng Haidong. Karaniwan ay madaldal ang babaeng ito, pero ngayong gabi ay tahimik siya, kaya't nagtataka sila. Sabi ni Zong Lingyun, mas mahigit kung anong plano ni Master Long, susunod ako. Napangiti si Jiang Tianlong, mas mahigit, mukhang pati ikaw ay natalo na rin sa batang yun, Sister Zong. Nagulat sina Xu Yaocheng at Feng Haidong. Mas mahigit, anong ibig mong sabihin, Master Long? Tanong ni Feng Haidong. Hindi niya sinagot si Feng. Sa halip, nakatitig siya kay Zong Lingyun. Mas mahigit, Sister Zong, narinig kong nakita mo rin ang batang yun itong mga nakaraang araw, at gusto mo pa raw siyang kunin sa panig mo. Mas mahigit, ano? Gulat ni Feng Haidong. Nakita mo rin siya. Sumimangot si Xu Yaocheng. Mas mahigit, Sister Zong, mali ang ginawa mo. Nagkasundo tayo na dudurugin ang batang yun, pero nakita mo siya at sinubukan mo pa siyang kumbansihin. Kapag nalaman niyang may plano tayo laban sa kanya, mag-iingat siya at baka masira ang plano natin. Diretsyong umamin si Zong Lingyun. Mas mahigit, tama, nakita ko nga siya. Sinubukan ko siyang kunin sa panig ko pero tumanggi siya. Pagkatapos, nakipaglaban ako sa kanya, pero natalo ako sa isang iglap. Mas mahigit, ano, ni isang atake, hindi mo na kaya. Imposible, ganun ba talaga siya kalakas? Namangha sina Xu Yaocheng at Feng Haidong. Dati, nang sabihin ni Jiang Tianlong na hindi niya kaya ang batang iyon, may duda pa sila. Pero ngayong mismong si Zong Lingyun ang nagsabi, naniwala na sila. Dagdag pa ni Zong Lingyun. Mas mahigit, sigurado ako, Grandmaster Realm Expert ang batang yun. Wala sa atin ang tatapat sa kanya. Sabi ni Jiang Tianlong. Mas mahigit, normal lang na hindi nyo alam ang lakas niya, dahil hindi pa kayo nagkaharap. Pagkatapos, tumingin siya ulit kay Zong Lingyun. Mas mahigit, Sister Zong, hambog ang batang yun at hindi susunod kahit kanino. Kaya isuko mo na ang plano mong kunin siya. Tumango si Zong Lingyun. Mas mahigit, kaya nga sumasang-ayon ako sa plano mong patayin siya. Tumango si Jiang Tianlong. Mas mahigit, malakas siya at malamang ay Grandmaster Realm Expert. Kaya kung papatayin natin siya, dapat isang bagsakan, wala tayong ibibigay na pagkakataon para makabawi siya. Kaya ang mungkahi ko, lahat ng tauhang elite ng ating 4 na organisasyon ay magtutulungan para tapusin siya. Mas mahigit, sang-ayon ako. Tama yan. Ako rin. Sabay na sumang-ayon sina Xu Yaocheng, Feng Haidong, at Zong Lingyun. Dagdag pa ni Jiang Tianlong. Mas mahigit, pero kahit magpadala tayo ng elites, baka hindi sapat. Kaya nag-imbita pa ako ng isang eksperto mula sa Earth Rankang para tumulong. Mas mahigit, eksperto sa Earth Rankang. Nagulat ang tatlo. Alam nilang sa mundo ng martial arts sa China, may 2 ranggo, Earth Rankang at Heaven Rankang. Ang mga nasa listahang ito ay pawang pinakamalalakas. May 72 katao sa Earth Rankang, lahat Grandmaster Realm Experts. Ang mga nasa itaas pa nito, umabot na sa Martial Highness Realm. Sa Heaven Rankang naman, ang pinakamahina ay nasa Martial Highness Realm na. Mas mahigit, tama. Tumango si Jiang Tianlong. Nagkataon na nasa Jiang City siya, kaya inimbitahan ko. Mas mahigit, sino? Tanong ni Feng Haidong agad. Mas mahigit, si Sleeve Blade, si Jiyuan. Malakas ang boses ni Jiang Tianlong, Elder Siya, pumasok ka. Pumasok ang isang matandang lalaking mga 1.7 metro ang taas, nakasuot ng itim na damit at may mahabang pilak-abong buhok. Mukha siyang ordinaryo, kaya't medyo nagduda ang tatlo kung siya nga ba ang sikat na Sleeve Blade na nasa ika-62 pwesto sa Earth Rankang.
Pagpasok niya sa bulwagan, nakataas ang ulo at nakalagay ang kamay sa likod. Mas mahigit, Jiang Tianlong, tutulungan lang kita ngayon bilang pabor kay King Zenon. Kung hindi, sa tingin mo ba makukuha mo ako sa halagang 50 milyon? Ngumiti si Jiang Tianlong, mas mahigit, tama ka. Sa katayuan mo, kahit may pera, hindi ka basta maaarkila. Maraming salamat sa pagbibigay galang sa akin. Tumango si Xia Jiyuan, halatang natuwa. Mas mahigit, Jiang Tianlong, ako lang ay sapat na para patayin ang batang yon. Hindi mo na kailangang sumali para hindi ka maging pabigat. Medyo nainis ang tatlo sa sinabi nito, halatang minamaliit sila. Kinuha ni Zhong Lingyon ang tsaa at tinanong, mas mahigit, totoo bang ikaw ang Live Blade, Xia Jiyuan, ika-62 sa Earth ranking? Mas mahigit, syempre, tumingin siya kay Zhong Lingyon, hindi ka ba naniniwala? Mas mahigit, paanong hindi? Kung sinabi na ni Master Long, paano ako hindi maniniwala? Ngumiti si Zhong Lingyon, Elder Xia, pakiinom po ng tsaa. Hindi pa man tuluyang naglalaho ang kanyang tinig. Ginamit ni Zhong Lingyon ang lahat ng lakas sa kanyang kanang braso, saka mabilis na inalag ang kanyang pulso. Swish! Lumipad ang tasa ng tsaa mula sa kanyang kamay at mabilis na umikot patungo sa matandang lalaki. Nakatayo lamang ang matanda sa kanyang pwesto at hindi man lang siya tiningnan. Iginawi lang niya ng marahan ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, swish! Mula sa kanyang manggas, lumabas ang isang gintong patalim na kasing lapad ng hintuturo. Ang maikling kutsilyo ay dumaan sa ere na kumikislap sa nakakasilaw na gintong liwanag. Pagkatapos ng isang segundo, bang! Nabasag ng gintong patalim ang paparating na tasa ng tsaa. Matapos mabasag ang tasa, tumagos ang gintong patalim sa tumilamsak na tsaa at dumaan sa gilid ng ulo ni Zhong Lingyon. Sa isang malakas na thud, ito'y bumaon ng malalim sa pader sa malayo. Isang hibla ng kanyang maganda at mahabang buhok ang nahulog, dahilan upang siya'y pagpawisan ng malamig. Sa sandaling iyon, matandang Xia, heto po ang inyong tsaa. Sabay na sumigaw sina Xu Yaocheng at Feng Haidong habang inihahagis ang hawak nilang tasa ng tsaa. Umiikot ang dalawang tasa ng mabilis at umuugong patungo sa matanda. At kasabay ng paglipad ng mga tasa, sabay na tumayo sina Xu Yaocheng at Feng Haidong at mabilis na sumugod sa matanda. Ngumiti lamang ng malamig ang matanda. Nakatayo pa rin siya sa kanyang pwesto, nakalagay ang dalawang kamay sa likod at iwinasiwas ang mga ito ng marahan. Sa susunod na sandali, whoosh, whoosh, dalawang gintong patalim ang lumipad mula sa kanyang manggas, parang dalawang gintong kidlat na tumatawid sa ere. At agad, boom, boom, nabasag ng dalawang gintong patalim ang dalawang tasa ng tsaa at dumaan sa leeg ni na Xu Yaocheng at Feng Haidong. Thak, thak. Ang dalawang gintong patalim ay bumaon sa kabila pang pader. Sabay na hinawakan ni na Xu Yaocheng at Feng Haidong ang kanilang mga leeg, may hiwa na at dumadaloy ang dugo. Pareho silang nanginig at namutla sa takot. Kung nais lang silang patayin ng matanda, kanina pa sila patay. Sa sandaling iyon, si Xu Yaocheng, Feng Haidong, at Zhong Lingyon ay tuluyan ng naniwala na ang matanda sa kanilang harapan ay walang iba kundi ang alamat sa Earth ranking, ang manggas na may patalim, si Xia Jiyuan. Pagbati po, matandang Xia. Magalang na yumuko at nagbigay pugay ang tatlo. Ngumiti lamang si Xia Jiyuan at kumaway. Ang tatlong gintong patalim na nakabaon sa pader ay kusa nang bumalik sa kanyang manggas. Hahaha, malakas na tumawa si Jiang Tianlong at mabilis na lumapit. Matandang Xia, huwag niyo na silang intindihin. Nais lang ni na Old Shu na makipagpalitan sa inyo at humingi ng kaunting gabay. Walang emosyon na tugon ni Xia Jiyuan, ayos lang. Kung nais ng mga kabataan ng kaalaman, natural lamang nabigyan sila ng turo ng isang matanda. Tumango si Jiang Tianlong at ngumiti. Sa presensya ni matandang Xia, tiyak na patay na si Yang Luo. Akin na siya, maikling sagot ni Xia Jiyuan. Nasabik din sina Xu Yaocheng at Feng Haidong. Sa tulong ni matandang Xia at ng mga piling tauhan, kahit magtamo ng 3 ulo at 6 na braso si Yang Luo, tiyak na mamamatay siya. Kailan tayo kikilos? Tanong ni Xia Jiyuan. Pagkalipas ng 3 araw, tugon ni Jiang Tianlong. Pagkaraan ng 3 araw, ipapadala namin ang pinakamahuhusay naming tauhan para tulungan ka sa pagpatay sa batang iyon. Medyo naiinis na sagot ni Xia Jiyuan,
hindi ba sinabi ko na kaya ko mag-isa? Ngumiti si Jiang Tianlong. Matandang siya, sa antas mo, hindi ka dapat basta-basta kumilos. Kung sakaling hindi kayanin ng mga tao ko, saka ka na lang sumabak. Tumango si Xia Jiyuan. Sige, ayon sa gusto mo. Magaling. Tumango si Jiang Tianlong at nakahinga ng maluwag. Sa wakas, matutudukan na ang kanyang malaking problema. Samantala, napabuntong hininga si Zhong Lingyon. Yang Luo, o Yang Luo, kung pumayag ka lang sanang magtrabaho para sa akin, hindi ka sana humantong sa ganitong kapahamakan. Sa pagkakataong ito, may isang alamat ng Earth rank ang kikilos, makakaligtas ka pa kaya? Gitling gitling gitling. Makalipas ang 3 araw, maaga pa lang, Villano, 8, Imperial River Court. Nag-aalmusal sina Yang Luo, Su Qingmei, Qin Yimo, at Wu Yu. Uminom ng gatas si Su Qingmei at sinabi kay Qin Yimo, Momo, Sabado ngayon. Halika at mamasyal tayo. Umiling si Qin Yimo. Qingmei, huwag ka nang mag-abala. Kaya ko namang manatili dito sa bahay. Hindi ka pwedeng magkulong palagi. Kailangan mo ring lumabas paminsan-minsan. Umiling si Su Qingmei. Sakto rin, gusto kong magpahinga pagkatapos ng sobrang trabaho. Kaya Momo, samahan mo na ako. Kung ganoon, sige na nga, tugon ni Qin Yimo. Humarap si Su Qingmei kay Yang Luo. Yang Luo, ikaw ang taga-bitbit ng mga pinamili namin. Ngumisi si Yang Luo, malugod kong paglilingkuran ng mga magagandang binibini. Matapos mag-almusal, nag-acupuncture si Yang Luo kay Qin Yimo bago inilabas ang Mercedes-Benz G. Ainal-alaya niya si Qin Yimo papasok ng sasakyan, saka tiniklop ang wheelchair at inilagay sa likod. Ngunit bago makasakay si Su Qingmei, biglang tumunog ang kanyang telepono. Lumayo siya ng kaunti para sagutin ito. Pagkababa ng tawag, napailing si Su Qingmei. Momo, may biglaang problema sa kumpanya. Hindi na ako makakasama sa pamimili. Ngumiti si Qin Yimo. Ayos lang, gawin mo muna ang dapat mong gawin. Humarap si Su Qingmei kay Yang Luo. Yang Luo, ikaw na ang sumama kay Momo. Siguraduhin mong ligtas siya. Tinapik ni Yang Luo ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, habang ako'y nandito, ligtas si Miss Qin. Tumango si Su Qingmei. Momo, kung may kailangan ka, utusan mo lang yang lalaking iyan. Ngumiti si Qin Yimo. Sige, pagkatapos magbigay ng ilang paalala, sumakay si Su Qingmei sa Maserati at umalis. Sumakay din si Yang Luo sa Mercedes at tinanong si Qin Yimo, Miss Qin, saan tayo mamimili? Sa New World Mall, sagot niya. Sige, sinindihan ni Yang Luo ang makina at tinungo ang mall. Gitling gitling gitling. Makaraan ang 1 oras. Nakaparada na sila sa harap ng New World Mall. Tinulak ni Yang Luo ang wheelchair ni Qin Yimo habang kasunod si Wu Yu. Isa ang New World Mall sa pinakamalalaking shopping center sa Jiang City, may lahat ng pagkain, inumin, libangan, at mga tindahan ng mamahaling tatak. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Yang Luo na maraming taong nakatingin at nagbubulungan. Ang ganda ng babaeng yan, halos perpekto. Sayang lang at baldado siya. Tama ka, ang ganda pero nasa wheelchair. Sayang. Aba, kahit baldado, masarap pa rin kasama sa bahay. Sanay na si Qin Yimo sa mga ganitong tingin at usapan kaya binaliwala lang niya. Pero nena si Yang Luo. Tiningnan niya ang mga tao at mariing sinabi, ano tinitingin-tingin nyo? Lumayas kayo.